Good morning mga ka-sisters. Magang maaga pa ay nagdidilig na ako dito sa aking mga pananim dahil ito talaga yung naging routine ko araw-araw. At hindi pa man ako nakakaalmusal ay itong pagdidilig lang muna ang aking inuuna, habang si Hana at si Aya kapag may pasok ay bising-busy rin sila sa pag-intindi o pag-asikaso sa kanilang sarili, at maging sa baon nila ay sila na rin nag-iintindi nag-aasikaso. At yung tatay naman nila or si Mister ay nagkataon na kami ay walang tubig, na ubos yung aming iniinom na tubig dahil ang iniinom namin ay kinukuha pa doon sa baba, doon sa bahay mismo ni nanay. Pagkarating nga ni Mister galing sa pag-igib, ayan, ihahatid din nila si Hana at si Aya sa school. Medyo malapit-lapit lang din sa amin yung school na yon, pero kailangan pa rin sumakay ng single or tricycle. At laging ginagawa naman ni Mister yung paghahatid sa kanila dahil para makalibre din sa pamasahe at makatipid. So habang si Mister naman ay naghahatid sa mga bata, ako ay bising-busy maliban sa pagdidilig. Syempre marami tayong ginagawa na nanay sa bahay. Yung paglilinis pa lang ay halos maraming oras na ang inaaksaya natin. At sa mga araw-araw na dumadaan sa ating buhay, hindi natin inaasahan yung mga bagay na hindi natin iniisip, katulad sa mga aksidente o ano pang dumadating na masamang balita sa pamilya. Siyempre araw-araw kapag busy ka sa iyong gawain, wala kang ibang iniisip kundi doon sa kabisihan lang, at ni minsan hindi tayo nagwi-welcome ng mga negatibong bagay dahil ayaw natin na dumating man ang mga bagay na hindi natin inaasahan. So pagkahatid nga pala ni Mister dito sa school, at ayan, kahit papaano ay nakarating din sila ng maayos. Ito pala yung school nila Hana. Sa looban yan ay hindi natin makikita yung eskwelahan, at dito lang tayo sa bungad. Ayan si Hana, nakapraning ng suot. At pagbalik na pala ni Mister galing sa school, ito na, binabaybay niya na yung pag-uwi sa amin dahil sa tingin ko ay talagang napakabilis yung kanyang patakbo, dahil ayon sa mga kwento ng mga nagkwento din sa akin na nakakita sa kanya. At sa punto na ito ay dito na mga ka-sisters na disgrasya si ka-mister sa pag-uwi niya, dahil malayo pa lang ay may nakita siyang yung nakasakay na tricycle na ang daming karga ng kawayan. So sa bilis ng takbo niya at saka parang nagkasalubungan sila doon sa kalsada, at hindi siguro nakita rin ng driver ng tricycle na yon na may single na papunta. Ayan, nagkasagupaan sila at si Mister ay napuruhan. Talagang hindi iniisip na maaksidente siya o kahit ako man, na habang ako ay andito sa bahay, naka-encounter na lang ng tao o pinuntahan ako ng tao dito sa bahay para sabihan na si Mister nga daw ay na-aksidente. So sa ganyang pangyayari, siyempre nabigla tayo dahil hindi naman natin inaasahan yung mga araw na dumadating sa atin, kaya bigla naman siyang dinala namin kaagad dito sa ospital. Hindi pa kami nakaumagahan yan mga ka-sister dahil si Mister ay naghatid nga sa mga bata, kaya dito pagdating sa ospital ginutom siya dahil sa pangyayari na hindi niya inaasahan. Ayan, pinakain ko muna siya ng Skyflex, at pagdating dito ay inasikaso kaagad siya ng mga nurse at nilagyan ng bindahe yung kanyang ulo dahil hindi naman gaanong maraming sugat talaga, at binigyan kaagad ako ng mga resita na para iturok sa kanya, anti-tetano. So ito nga, at pupunta rin ako ng bayan yun mga ka-sisters para bibili ng mga gamot, at iniwan ko dito muna saglit si Mister para bumili kami ng aming kakainin dahil hindi nga kami nakaalmusal dyan, at kailangan na makakain ng hard na pagkain si Mister para sa pag-inom niya ng gamot ay hindi siya makaramdam ng anumang gutom. So pagka galing ko sa bayan mga ka-sisters ay ito na, dito na ako sinabihan ng doktor na kailangan mag-stay muna kami ng matagal na oras, kasi under observation muna daw siya para malaman kung ano ang naging reaksyon ng kanyang pagkabangga, dahil yung ulo niya nga mga ka-sister ay medyo sumasakit. Ayan, pagdating ko dito sa ospital, naabutan ko si Mister na tulog, at siguro kailangan niya magpahinga muna. Ayan mga ka-sister, dahil si Mister ay under observation pa at sigurado na
aabutan kami ng gabi. Ayan, nagdesisyon ako na uuwi muna sa bahay dahil wala kaming kadala-dalang gamit. At pag uwi ko nga dito sa bahay mga ka-sisters, nakita ko yung motor na sinakyan ni Kamister. Ay, ayan, makikita ninyo ay yupi-yupi yung tapaludo, maging yung kanyang pinaka-main na yan sa dry van. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ay talaga namang lumiko o tiko sa amin sa Bisaya. Talagang hindi yan pantay. So marami-raming aayusin dyan. So ayan mga ka-sisters, nag-uwi muna ako dito sa bahay para magkuha ako ng mga gamit namin. Dahil biglaan nga kami na papunta sa hospital at walang kagamit-gamit ako nadala. So wala akong damit. Maging si Mister ay walang damit. So maabutan kami doon ng gabi. Hindi naasahan. Kasi yun nga, under observation pa si Kamister. Kung ano yung naramdaman niya, saka mag-decide na itakbo sa mas maganda na hospital. Kumbaga ay parang sa city. Ayan, itakbo sa city para ma-detect yung sumasakit sa ulo niya dito sa likod. Ay, ayan, kailangan yung mga medyo high-tech na doktor para mas maganda talaga na ma-check up yun si Kamister sa medyo mas masanay pa na doktor doon. Kasi dito sa amin ay kwan lang, mga minor lang ang pwede. Pero pagdating sa medyo hirap-hirap na kaso ay talagang tinatakbo yan sa city. Para tingnan yung kanyang ulo. Kasi yung ulo talaga niya ang napuruhan. Kaya ayun, iniwan ko lang doon siya na mag-isa. Ako naman umuwi dito para magkuha ng mga gamit namin mga ka-sisters. Saka pagkain. Mga bagay kasi minsan na hindi natin inaasahan ay nangyayari. So, busy ang lahat dito sa amin. Si Eric ay nasa laot naman. Tapos yung mga anak ko ay sa school. So, okay naman na si Kamister ay maiwan doon na mag-isa kasi nakakatayo pa rin siya. Yun nga lang ay under observation at kailangan talagang matulog ng magdamag sa hospital para at least ay mamonitor siya lagi ng doktor. So, after na makainis ako mga ka-sisters ay alis kagad ako para bumalik doon. Kung ano man ang maging resulta ninyon mga ka-sisters, kung ano man ang maging resulta ng sitwasyon ni Kamister ay sa sunod na natin uli yun papakita sa inyo para at least maging update kayo kung ano ba talaga ang naging kalagayan niya o sitwasyon. Kasi nga parang nagpa-refer si Mister na magpa CT scan or mag x-ray. Hindi namin alam kung anong dapat gawin doon. So mag-aantabay lang ako kung anong i-advise ng doktor. So ayan mga ka-sisters, alis na ako at ayan, babay na dahil medyo gahol ako ngayon sa oras at no time tayo sa mga bagay na ayan, i-priority ko muna yung aking problema ngayon na sa pag-intindi kay Kamister.